Pinasok na ng mga sundalong Israeli ang Gaza, pero ang mga sibilyang naiipit hindi pa rin pinalalabas sa Gaza-Egypt border. Dasal ng pamilya ng isang Pinay roon, sana buhay pa daw sila kapag nagbukas na ang crossing sa border. Mula sa Giza sa Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, pasado alauna ngayon ng hapon dito sa Giza, sa Cairo, Greater Cairo, Egypt. Nag-move na ng 5 oras o 6 na oras yung kanilang time difference mula rito hanggang sa Pilipinas. Mula sa 5 oras lang kahapon dahil tapos na yung kanilang daylight saving time. At ngayon nga, Mel, ay naghihintay pa rin tayo ng balita kung kailan ba magbubukas itong Rafah border crossing, lalo pat yung mga Pilipino nating mga kababayan na naghihintay sa Gaza. Ay delikado na rin talaga ang kalagayan. Pinasok na ng Israeli military ang Gaza Strip, pero targeted ground operation pa lang daw ito at hindi pa ang full-scale invasion. Ilang Hamas militant leaders umano ang namatay sa pag-ataking ito ng IDF Special Forces lulan ng mga tangke. Agad din namang bumalik sa Israeli territory ang raiding team matapos ang kanilang incursion sa Gaza. Sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza kung saan nagkukuta ang Hamas, sinabi ng grupo na 50 nilang hostage ang nasawi sa pambobomba ng Israel. Tuloy rin ang bangungot ng mga sibilyang naiipit sa kaguluhan. Sa gitna ng walang tigil na pambobomba, nalaman ng isang Palestinong mamamahayag para sa Al Jazeera Network na namatay ang kanyang buong pamilya habang siya ay nagre-report tungkol sa kaguluhan. Sa mga bagong video na ipinadala sa GMA Integrated News ni Diana, isang Pinay na kasama sa mga naghihintay lumikas mula sa Gaza, makikita ang mahabang pila ng mga tao sa isang bakery na nanatiling bukas sa Rafah Governorate. Sa haba ng pila, marami sa mga narito o uubusan at uuwing walang mabibiling tinapay. At para makaiwas sa araw-araw na pambobomba, halos araw-araw ding lumilipat ng bahay ang mga taga-Gaza. Marami sa kanila naglalakad na lamang. Sa isa pang video na ipinadala ni Diana, mistulang tinamaan ng malakas na lindol ang bahaging ito ng Gaza dahil halos lahat ng mga gusali bumagsak na matapos tamaan ng bomba. Ang labi ng mga gusaling ito, posibleng may mga naiwan pang bangkay dahil sa tindi ng kanilang pagkasira. Bukod sa paubos na supply ng pagkain at tubig, problema ang pagkalat ng sakit sa dami ng ginagamot na pasyente sa mga ospital. Sa aking pakikipag-usap sa asawa ni Diana, sinabi niyang patindi na ng patindi ang pambobomba na kahit mga lugar na mismong Israel ang nagsabing ligtas sa pambobomba ay tinatarget na rin ng airstrikes. Sana lang daw, buhay pa sila kapag nagbukas na ang border crossing para sa mga tulad nila at kanyang asawa na 2 linggo nang naghihintay para makalabas ng Gaza. Nang makausap natin ng asawa ni Diana, Mel, nalaman na rin niya na hindi nakapasa sa UN Security Council yung panukalang magkaroon ng ceasefire sa kaguluhan para makahinga naman yung mga sibilyan sa Gaza. At ito ngayon yung inaalala nila mag-asawa. Kung hindi magkakaroon ng kahit pansamantalang tigil putukan, kailan kayo mabubuksan ng border para sa kanilang gusto ng lumikas? Bagay na patuloy natin aabangan. Mel? Oo nga, Rafi, yun lang ang kanilang parang tanging pag-asa, ano ha? Yung buksan ng border. Pero Rafi, ano yung tsansa na magbukas nga yung border ngayong weekend kaya o kahit sa susunod na linggo, Rafi? Sa ngayon, Mel, bagamat hindi nga nakalusot yung panukalang ceasefire sa UN Security Council, dumarami yung mga bansang nananawagan nito. Pero kung magkakaroon man ng kasunduan, kakayanin kaya ngayong weekend? Medyo malabo pa yan dahil sa dami ng mga partidong kailangang magkasundo para sa tigil putukan at yung establishment ng humanitarian corridor na kailangan para ligtas na makalikas yung mga taong gustong umalis ng Gaza. Pero hindi rin natin alam, Mel, dahil baka naman ngayon talagang pinaplansya na yung tigil putukan at hindi natin alam, baka mamayang hapon bagla na lang sila mag-anunsyo at kapag ginawa yan within 24 to 36 hours ay posibleng magbukas na itong border. So patuloy pa rin tayong umaasa, kaya nga yung mga tauhan ng embahada dito sa Cairo nakahanda anumang oras kapag sinabi ng Egyptian authorities na magtungo na sa border para sunduin yung ating mga kababayan. Mel? Sana nga pagdasal natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.